Blessed morning guys, at sa umagang ito, nawa ang pagpapala ng Diyos, kapayapaan, pag-asa, katatagan, solusyon sa mga problema, kagalingan sa iba't ibang klaseng karamdaman ay sumain niyo po magpakailanman. At sa umagang ito, ang tackle po natin regarding na sinabi ng mga eskriba at parasyo, bakit ka guro nakikisamang kumain sa mga makasalanan? Ngunit ang sagot ni Jesus, hindi ako pumarito para sa mga matuwid na tao, kundi sa mga makasalanan. Hindi kailangan ng doktor ang walang sakit. Ang ibig sabihin po, si Jesus nagpapako sa krus, hindi para sa mga banal na tao, kundi para sa iyo't sa akin, sa atin lahat na mga makasalanan. Wala pong isinilang sa planetang ito na walang kasalanan. Isa na ako riyan. Si Jesus lang po, mula pagkabata sanggol hanggang siya pinako sa cross within 3 days muling nabuhay. Alam niyo ho, siya lang po ang blameless. Siya lang po ang holy. Holy upon holy. Siya po ang sinugo ng Ama para maghandog ng kanyang sarili sa cross para lahat ng klase ng kasalanan natin na hindi pa man tayo isinilang sa panahon na yon, ay bayad na. At sa ngayon, nakalatag na po ang biyaya ng Diyos. Hindi sa isang religion po. Yan po ang ating ilagay sa puso't isip. Hindi po sa isang bansa, sa bansang Israel lang. Ang nakakalungkot nga po, sa bansang Israel, ilan lang po ang nanampalataya kay Jesus. Kaya, mapalad ka, sabi niya kay Tomas, mapalad ang mga taong nanampalataya sa akin na hindi nila ako nakikita. Kaibigan, kapwa ako Pilipino, saan ka man sa apat na sulok ng mundong ito, gaano man kasama ang iyong ginagawa, heinous crime man yan, ang Diyos po ay mahal na mahal kanya, hindi yung kasalanan ang minahal, kundi mahal kanya dahil ikaw ay isang makasalanan. Handa siyang magpatawad, kung ikay nagsisisi ng taos puso, tatalikuran mo ang iba't ibang klaseng kasalanan na yan. Yan po ang real talk. Yan po ang katotohanan. At alam mo ba, nangangaral ako sa Muntinlupa, bahalagang ang hawak ko, Paranaque City Jail. Nakakalungkot po na nagkita kami roon. Sabi ko, mapalad kayo. Ikinulong muna kayo ng Diyos bago sinira ng gospel. Kasi kung nagkita tayo sa labas, hindi nyo ako binigyan ng atensyon o mag-focus na makinig ng salita ng Diyos. At sabi nila, paano kami naging mapalad? Nakakulong na nga kami. Sabi ko, marami dyan sa labas, hindi nakakulong, pero sila ay nakakulong sa kasalanan. Gusto na nilang lumaya, pero wala silang magawa. Dahil hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na makakilala sa Panginoon. Kaya mapalad kayo. Ikinulong muna kayo ng Diyos para masyira ng gospel. At alam niyo pa ang good news, lumaya na sila sa selda, lumaya pa sa kasalanan. At ngayon, isa na rin po sila nangangaral ng Word of God, ng salvation, ng pag-ibig ni Jesus, ng pag-ibig ng Diyos. Kaya kaibigan, it's a time na po. Manumbalik na po tayo sa Panginoon hanggat may hininga tayo. Sa anong pamamagitan, may connect natin ang relasyon natin sa Lord. Manampalataya na si Kristo namatay sa cross within 3 days muling nabuhay, magsisi sa ating kasalanan at magpatawad sa nagkasala. Kapag ginawa mo yan, kahit magkaiba tayo na religion, anak ka na ng Diyos. Ang anak ng Diyos, kailangan na po na gumawa na mabuti, hindi na kasamaan. Kailangan mabuti na ang mga lumalabas sa bibig, hindi na masama. Ang mga nasa isipan ay mabuti na. At lalo tigit, mahalin na natin ang ating kapwa, lalo ng ating mga mahal sa buhay, asawa, magulang, kapatid, kaibigan, kapwa-tao, kasamahan sa trabaho. Kapag tayo'y nagmamahalan, nagtutulungan, pagpapalain at tutuwa ang Diyos sa atin. God bless you po. Enjoy lang po ang life kasi napaka-exit lang po ng buhay sa mundo. Kahit anong yaman mo, kahit anong talino mo, kahit anong taas ng posisyon mo, anumang oras pwede tayo kukunin ng Diyos. Kaya enjoy lang ang life. God bless.